Hello, welcome nga pala sa isa na namang episode ng The Filipino Core. Nandito nga pala tayo sa TPC Studio, kung saan magkukwentuhan tayo. Siyempre, pagsasaluhan din natin yung mga music paminsan-minsan. Siyempre. Nagla-live din tayo rito para patuloy-tuloy yung mga entertainment na nagaganap dahil nandito ka sa channel na kapag hindi ka na-entertain, siguradong dinaya. Ngayon, pag-uusapan natin sa podcast segment natin, meron tayong kamakailan lang unfortunately saying na medyo may kalungkutan dahil isa na namang OPM legend. Ang kamakailan lang ay pumanaw. Nakakalungkot lang kasi isa to sa iconic and legend of the OPM. At syempre, at tayo'y nakikiramay at nakikidalamhati dahil dito sa nabalitaan natin to. Kasi ibang klase yung mga naambag niya sa industriya. Yes. Pagdating sa awiting Pilipino o yung OPM na tinatawag natin ngayon na talaga namang ito yung diamante na tinatawag. Especially itong bandang to ay isa na sa mga gumuhit ng kanilang legasiya pagdating sa musikang Pilipino. At kamakailan lang merong kuha sa social media ng live ni Mercy Sunot which is yung vocalist na sumakabilang buhay sa pamamagitan ng kanyang sakit na cancer. At ito, panoorin natin yung kanilang live. Let's watch this. Hello, mga higala. Tapos na yung surgery ko sa lungs. Pero bigla, nahihirapan ako higa. So, dinala ako sa ICU. Akala ko ikaw ay happy. Totoo sa aking band. Malungkot na balita ang gumulantang sa industriya ng original Filipino music o OPM matapos pumanaw si Mercy Sunot, ang pangunahing bokalista ng iconic na bandang Aegis nito lamang November 18, 2024 sa edad na 48. Ang malungkot na balitang ito ay kinumpirma sa official Facebook page ng kanilang bandang Aegis. It is with heavy hearts that we share the news of the passing of Mercy, one of the beloved vocalists of Aegis band. She bravely fought her battle with cancer but has now found peace and rest. Let us come together to celebrate the incredible life she lived and the legacy she leaves behind. Mercy, thank you for the music, the love, and the memories. You will be deeply missed. Si Mercy kasama ang kanyang mga kapatid na sina Juliet at Ken ay nakilala dahil sa kanilang makapangyarihang pagbirit ng kanilang mga kanta. Ilan sa pinasikat nilang awitin ay Luha, Basang-basa sa ulan, Halik at Sinta na naging bahagi ng buhay at kwento ng maraming Pilipino. Ang banda ay itinatag noong 1995 at simula noon, si Mercy ang naging mukha at boses ng kanilang tagumpay. Sa personal na buhay, si Mercy ay lumaki sa Cebu kung saan nahubog ang kanyang talento sa pagkanta sa simbahan at mga lokal na kompetisyon. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nanatili siyang mapagpakumbaba at malapit sa kanyang pamilya. Nitong November 16 lang sa kanyang TikTok account ay ibinahagi ni Mercy ang laban sa isang malubhang karamdaman. Ayon sa kanya, bigla siyang nahirapang huminga dahilan upang siya'y dalhin sa ICU. Natuklasan ng mga doktor na may tubig at inflammation sa kanyang baga. Sa kabila ng matinding gamutan at panalangin, hindi kinaya ng kanyang katawan ang laban. Napanood naman natin ang kalagayan at nangyari kay Mercy Sunot. At medyo nakakalungkot talaga kasi ang dami niyang naiambag sa OPM noong mga time na yun. At isa pa sa mga palagi kong naririnig sa radyo nung bata pa ako is yung kanta nilang Luha. Oo. Anong masasabi mo dun sa kanta? Yan yung mga kanta na tinatawag natin na last song syndrome, yung LSS na tinatawag. Apakahirap yun burahin. Kung meron tayo mga nadidinig na mga kanta na mabilis malimutan, meron namang mga kanta nung araw, especially yung Aegis, napakahirap naman limutin. Nakatatak na talaga sa puso't isipan ng mga Filipino musician yan or music related. Talagang, pag talagang nagsulat sila ng isang obra o art
about music. Talagang tinatangkilik ng karamihan Especially nung 90s, no? nung 90s. Kasi nung 90s, ayan, para sa lahat ng mga viewers natin ngayon, please comment down below kung nakaka-relate kayo. Iba yung tugtugin ng mga kanta nung mga 90s, no? Kasi nung 90s, hindi tayo masyadong may mabilis na access doon sa mga awitin. Nandoon ka sa point na kung ano yung ginagawa mo, tapos bigla siyang nag-play sa radio. Dahil wala kang masyadong control under that music, talagang papakinggan mo siya, magpe-pay attention ka talaga. Super special yung mga Diba? time na yun. Talagang Kasi ngayon, ikikip mo. parang ang dating, mapapakinggan ko mamaya yan sa YouTube. Anytime, Diba? anywhere. Parang may access ako niyan mamaya sa YouTube. Pwede ko siyang i-replay at anytime I want. Unlike na yung noong araw na kung kailan lang siya i-play sa radio, talagang aabangan mo talaga, di ba? Magpe-pay attention ka. Meron pa nga nangyari sa akin, it happened one time na nakasakay ako sa bus noon nung araw. Talagang golden era talaga kasi yung mga experience hindi mo basta-basta mabubura sa system mo. Na nangyari sa akin na nakasakay ako sa bus, dumating na yung punto na dapat bababa na ako. Nandoon na ako sa specific location na pero tumunog yung kanta na talagang kumbaga sa pagkain ngayon, nagke-crave ka eh. Paano ginawa mo? Gusto kong mapakinggan tong kantang to. Dahil parang, di ba, mga banda na tayo. We are actually band, OJS Production since 2015. Mga 2016 yan, ganyan. Hindi pa masyadong putok na putok yung social media that time. Sinasaulo ko yun, yung kantang yun. Meron kami tinatawag na we do eh. Yung inaaral mo nang ikaw mag-isa yung kanta, yung awitin. Pinapakinggan ko siya o yung sa term nating mga banda, sinisipra. Sinisipra ko yung kanta na yun. Dumating sakto nung oras na yon, nag-play siya. Pero kailangan ko nang bumaba. Nandun ka na sa destination. Nandoon na ako sa exact location na dapat mag-drop down na ako doon sa sinasakyan kong transportation. Pero hindi ko nagawa. Hinayaan ko na lumampas, makuha ko lang yung bagay na... Hindi ka bumaba? Kasi dati, yes, sobrang hirap talaga ng access doon sa ganong kanta. Sa music. Na talagang golden moment, kaya golden era siya na tinawag eh. Sobrang golden moment pag nakapakinig ka ng kanta. Kaya sa tingin ko, kaya isa yon sa mga factor na kaya matagal maluma yung mga kanta ng araw. Hindi masyadong nasusunog yung exposure ng kanta sa mga tao. Unlike ngayon na talagang papakinggan na nila ng paulit-ulit. Di ba? Kahit saan, o kahit nasan lugar, basta may data ka lang sa cellphone mo, go. At kung nagsisipra ka ngayon, mas madali na kasi meron na tayong social media. Totoo, totoo. Yung luha nga talaga nakakaluha. Isa sa mga malulungkot na kanta. Napakalungkot. Isa sa mga malulungkot na kanta nung nagawa nung 90s. Ayan, speaking of awitin na talaga naman tumatak sa isip at diwa ng mga sambayan ng Pilipino.